Ayan po at siyempre bago po ang lahat, bago po tayo pupunta doon sa main topic natin ay gusto ko lamang pong muling pasalamatan itong mga subscribers ko. Lalo na po itong mga bagong nag-subscribe ngayon at mukhang dumadami na talaga yung subscriber natin at ganon din po at ngayon kulang-kulang lang po ng 200 yung ating subscribers ngayon. So, yun po ang pagpapasalamat ko sa inyo dahil parang mukhang naiintindihan ninyo yung mensahe ko sa inyo. At ganun din po siyempre doon sa mga viewers natin na bagamat hindi pa nakapag-subscribe ay patuloy din po sila nagbo-views. Pero ang importante po doon ay mag-subscribe din po kayo upang sa ganun ay mabilang po natin at matansya po natin kung ito ba ay papasukin na natin ang politika. Pero ulitin ko lang po, pag pinasok ko man po yan hanggang 1-2 buwan ko lang po gagamitin yan kung sakasakalit manalo ako or maipanalo ninyo ako. Wala naman po akong pwedeng asahan sa iba pa eh. Kayo po mga subscriber ko ang inaasahan ko rito. At ito pa po yung isa kung bakit papasukin ko na yung politika. Mamaya-maya po ay didiscuss natin yan at ulitin ko lang po, salamat po sa inyong lahat. At sabi ko naman po, hindi po kayo nagkamali ng pag-subscribe sa Birana Live Studio TV dahil hindi man ngayon, darating at darating po yan. Pag hindi po dumating yon, sabihin po ninyo sa akin na sinungaling. Ganun lamang po yun. Anyway, at nagulantang lang po ako. At dito sa aking nabalitaan at napapanood din sa mga ibang channel. At ito nga po, nagkabistuhan na. Ito palang James Kumar na ito ay napakaraming kaso. At katunayan, ito pala ay i-deport na dapat pero sa hindi malamang kadahilanan ay kung bakit sa halip na ma-deport ito, nagkaroon pa po siya ng permanent residence dito sa ating bansa. Ayan, at yan, dapat ito maimbestigahan itong si Kumar na ito. Dahil patong-patong na kaso. Yan nga, sabi ko nga, may deportation case. At ano pa ba ito? Yan, marami pong mga kidnapping. Ayan, bribery. And other criminal activities. Yan po, napakarami po palang kabalbalan ito. Kaya dito po, parang kung akin pong pagtagni-tagniin na yung pong mga pinipili nilang i-hire diyan sa kanilang or either pinipili nilang makasama or maging barkada ay yung mga kriminal na kagaya nitong si Kumar na ito at mga kidnapping na yan. So wala pong ito po yung taga ito yung taga Suhol or taga na galing po yan kay Lisa. Ngayon sa kabila ng deportation case nito na dapat ipatupad na, ngayon, secretary pa ng BACC. Yan yung volunteer crime, basta, yan yung kay yan yung kay Evangelista na kung saan ay inihaw yung kanyang anak ng mga masasamang loob na bibili daw kuno ng mga sasakyan dito sa anak ni BACC nga na yan, bullshit na yan. Anyway, sa dami kong iniisip, dami kong nalilito na ako. Yan po, may mga kidnapping for ransom din po ito. At ang mga drug trafficking.
extortion dito po sa mga kapwa niya, mga Bombay na ito. Kapwa niya mga Indiano. Napakarami. Aywan ko bakit nandito pa ito. At kung inyo pong makukuha nito, kung inyo pong mapapanood itong video ito, ay i-search nyo nga po at alamin nyo kung ito pong Jima Subido Singh, S-I-N-G-H, yung Singh ay S-I-N-G-H, Jima Subido Singh, S-I-N-G-H, yung Singh, yan. Dahil ang napanood ko po ito sa isang vlogger din, na kung saan ay 2015-2016 pa po yung huling upload nito tungkol dyan kay Kumar Rayan. So, baka po patay na rin po ito ngayon. So, imaginin mo, ito po yung nagsampa ng deportation dito kay Kumar na ito at may mga sinulatan pala itong si Jima na Subida Singh na ito na mga matataas nating opisyal pero hindi nabigyan ng pansin. So tingnan mo sa dami ng kaso nito, may mga kidnapping, extortion, mga kung ano ito, mga drug trafficking. Bakit nandito pa ito? Illegal recruiter. No? Yun nga. Dito nyo po mababasa sa Indian Connection yung nakapost po yan. Imaginin mo, secretary pa kayo ng BACC. Sutang nga. Ito, ito po ang gusto ko sabihin. Kaya ito na po, kaya magpupursige na ako. Ipanalo nyo lang po ako. Either congressman or senador, ipanalo niyo po ako. Titiyakin ko sa inyo. Lahat ito, gigilitan ko ng liig lahat ito mga ito. Pero kahit naman hindi may panalo ang kaso ko oras na makita ko ito, gigilitan ko ito. Maniwala kayo sa akin. Pero mas maganda na rin sana kung nandyan ako dahil yung iba pang mga kawatan dyan at mga hold-upper, mga extortionista at saka mga kung ano-ano pang mga kaililigalistahan itong mga animal na ito, ay sabi ko nga po, aamuyin natin ang Victoria's Secret yan. So, hindi lang po magtatapos dito kay Kumar na ito. At ito po yung, hindi ko po maintindihan ito kung bakit dito padadayo sa atin para maghasik ng lagim tong animal na ito. Pero hindi ka, huwag ka. Subire, Jinggoy, ano pa yan? Yung sino yung laging nagtutula pag nagsasalita, nagtutula ng senador, sino yan? Si Escudero, Tolpo, mga kakilala po ito. Ka-vibes, bagay si Bato. Kakilala rin po ito ni Bato. Imagine mo, ganun ka kung ito, ganun ka impluensya itong Kumar na ito. At barkada rin ito ni Lisa. Imagine mo. Kaya tama lang yung sinasabi nung iba dyan, lalo na ito si Maharlika, na ang hinahire nitong si Butod na ito, yung mga kriminal, yung mga kawatan, yung mga smuggler, at kung ano-ano pa. Tingnan mo nga ito si Robles. May kaso yan. Noong panahon ni Kwan. Noong panahon ni sino ba yung sinundan ni President Duterte. Maging dyan sa administration ng President Duterte, may kaso yan sa LRT. Ayan. May kaso sa ombudsman. Pero lahat yan ang hinahire nitong si Butod na ito. Kaya tama lang yung mga sinasabi na iba. Anyway. At siguro konting pasada lang po rito dito sa PDEA leakage na ito ay na di umano ay ito ay pipilitin nila na maipa-stop yung hearing ngayon darating na Lunes, May 13. At pipilitin daw nila na mapa-stop na yan. At kung ganon, ay
Senador Bato de la Rosa, dito ka makakabawi. Ipilit mo yung tamang katwiran. Ipilit mo kung ano yung tama. Na walang pwedeng humadlang sa iyong desisyon bilang isang committee ng dangerous drugs na yan. Anyway, sa total, ito, tapatan na lang tayo. Sa total, kasalanan nyo rin ito eh. Alam mo kung bakit? Imposible man naman nung ikaw ay PNP chief, imposible hindi mo alam na bangag na itong si Marcos na ito, di ba? So bakit hindi nyo na lang yan sinilid sa sako yan? Real talk tayo. Imposible. Si President Duterte na nga nagsasabi, noon pa alam na niya. So, masasabi ko rin talaga na kasalanan rin ni President Duterte ito. Di ba? Kayong nandyan, mas kasalanan ninyo ito. Dahil sa higpit ng yung tukhang na yan. Bakit nyo pinalampas ito? At lumabas pa nga doon sa sinasabi na maharlika na lumuhod itong si Amy Marcos diyan kay President Duterte para pakiusapan na huwag na isama yan. O, di ba? So, ibig lang sabihin, at talagang ang batas mayroong pinipili. Ang batas para lang talaga doon sa mga may impluwensyang tao at masasabi natin mayayaman. Kahit na walang yaman. Wala namang yaman yan eh. Kasi kung mayaman yan, hindi sana magnanakaw itong asawa nito. Hindi sana smuggler ito. Pati yung pira ng loto, sinisimot. Anong yaman nila? Di ba? Kaya naging alamat na lang at naging tumatak na lang sa utak natin yung mga salitang mga ano yan? Tawag doon, yung Buda-Buda na yan. Oh. Ano na ba yun? Yung Yamasita Gold na yan. Yung Buda na yan. Naging alamat. At yun ang tumatak sa isip natin. Kaya tumatak din sa atin na yung mga aranita ay mga mayayaman. Hindi. Tingnan nyo itong ginagawa ni Butod na ito. Aranita yan. Pero tingnan mo naman kung gaano kapatay gutom ito. Walang pinapalampas. Lahat ng mapapagkwartahan. Lahat yan. Kung inyo lang pong, hindi lang po kasi ako sanay chap ng mga, itong mga ebidensya na papel na ito. Hindi ko lang po kasi alam eh. Sabi ko nga po, dahil nga po, sinasabi ko naman po, hindi talaga ako vlogger eh. Tingnan nyo, ang gagaling yung iba, pag kami sinabi, pak, nakaganyan agad, mababasa agad nyo dyan sa screen. Hindi po ba? Ngayon wala po, dahil hindi ko nga po talaga alam. Kaya hindi po ako magaling doon at kaya hindi ko rin po maipaliwanag isa-isa kung ano-anong mga ahensya ng gobyerno ang nagbibigay sa kanila ng milyon-milyon. Yun ay hindi pinag-uusapan dito yung a month, kundi a week. Milyon-milyon po yan. Kasama na po dyan yung itong Bureau of Customs. Lahat po ng ahensya. Imaginin mo. So ano pang mangyayari dito sa ating mga kababayang mahihirap? Lalo talagang kwan. Lalo na talagang dadapa sa kahirapan itong mga kababayan nating mahirap. Sa totoo lang, sisimutin at sisimutin. Hanggat nandyan sila, masisimot at masisimot. At ang mangyayari, magiging Somalia tayo. Ibig ko sabihin na magiging Somalia tayo, lalo na yung mga katutubo, ang kinakain lupa na lang, ginagawang cake yung lupa mismo, yung pulang lupa. Ganyan, kasi wala talagang makain dahil sa sobrang hirap ng bansa nila dahil napakakurapot yung mga namumuno sa kanila. Kaya tingnan mo naman, nandyan yung mga talagang mga tawag dito, nangaharang ng mga barko, anong tawag dyan?
Pirates. Yan. Pirata. Yung mga kalalakihan, pirata ang kinabubuhay nila. Nagpipirata na lang sila ng kwan. Kasi nga, walang makain, walang maitustos ang gobyerno. Diba? At nalimutan ko na lang, wala dito sa harap ko yung kodigo ko, yung sinasabi ko po sa inyo, na wala ng halaga yung pera nila. Bibili sila ng isang posporo na lang. Ibadinin mo ang halaga ng ang posporo na yon. Milyon. Di ba? Milyon na po ang pinag-uusapan. Wala na pong gano'n na cents or ano pa man yan or dollar man yan. Milyon na po. Ang ibig po sabihin nun, wala na pong halaga ang pera. Imagine mo, phosphorol ang bilhin mo. Tapos kailangan mo ng milyon-milyon na pera para makabili ka ng isang posporo. Nalimutan ko lang po kung anong bansa ito. At nandun po, nasulat ko na yan, hindi ko lang nadala. So, ganun po mangyayari. Tingnan nyo nga ngayon. Yung dolyar na dating 42, 43, 44. Ngayon magkano na? 57. So, ibig sabihin, nawawala na ang halaga ng piso. Bumabagsak na. Imaginin mo, 57 kumpara doon sa 42 noong mga nakaraang taon. Nakikita na po natin yung kahirapan. Plus the fact na bumili ka ng bigas ngayon ay nandyan sa 70 per kilo, 80. Ang pinakamababa ako nakikita yung sa mga pinapalabas, 60. Imagine mo yan. So, ibig sabihin, kahit pa milyon-milyon ng pera mo, wala na. Mabuti na lang at hindi na ako kumakain ng kanin. So, hindi ko na kailangan yan. Dahil kung tutuusin, hindi na sana ako magsasalita ng ganito dahil never na akong kumakain ng kanin. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin po ang pagsasalita ako rito? Kasi gusto kong kahit papaano ay maipaglaban man lang itong mga mahihirap kong kababayan. Yun na lamang po ang pan ko. Sabi ko nga, wala na akong kailangan sa buhay. Ang kailangan ko na lang ngayon kung paano ko maiangat itong ating mga kababayan. Yun na lang ang mga iniisip ko. Imagine mo, wala akong gastos. Sa loob ng isang araw na, wala akong gastos kasi hindi na ako kumakain ng kanin eh. Ngayon, hindi ko nasasabihin dito kung anong kinakain ko. Pero sisiguraduhin ko, paminsan-minsan kumakain ako ng bala. Yun ang pang-practice ko. Para sa ganun, pag binaril nila ako, mananatiling didikit lang dito sa likuran ko o sa kahit saan bahagi ng katawan ko ang bala na pambabaril sa akin. Pero maliban dyan, mayroon pa po akong kinakain pero hindi ko na po sabihin dito. Basta ang sigurado po ako, hindi na po ako kumakain ng kanin. Yan. Ngayon, mapunta naman tayo dito kay Manny Pacquiao. Itong si Manny Pacquiao, nung kumakandidato itong presidente, itong isang bugok na ito, hindi ba't ano sinasabi yan? Ipapakulong niya si Imelda Marcos. Lahat ng mga Marcos na ipapakulong niya. Di ba? Maliwanag yan sa inyo. Ngayon, kasama na ni Bongbong Marcos. Talaga rin naman. Ito yung mga taong mga walang paninindigan sa buhay. Ito yung mga taong masalaksakan lang. Sinalaksakan ito. Maniwala kayo sa akin. Kaya masalaksakan lang, ayun na, kakampi na. Ganun kagalit niya ito kay Marcos, sa Marcos. Sabi niya, papakulong niya kahit na ugod-ugod na si Imelda Marcos, papakulong niya yan. Alam niyo yan.
Pangalawa, itong nag-iisang bayag na si Trillanes, kasi nag-iisa lang ang bayag nito si Trillanes, iisa lang yan. Tingnan nyo naman, makita kabi-kabila, ngumangaw-ngaw na. Di ba? Ngumangaw-ngaw na. Ano ibig sabihin yan? Kakandidato yan. Putang ina. Nandyan na naman, isa na namang itong pagbabalik niya daw sa, sinasabi ko sa inyo, hindi ba't yun ang nagbinta ng West Philippines eh? Kaya dito nagkakagulo tayo. Yan ang nagbinta. Nandyan yan hanggang ngayon nandyan yan sa Senate hearing noong panahon na presidente ng Senado itong si Enrile. Panoorin niyo po, nandyan yan. Kung gaano kataraidor itong taong ito, palibasa nag-iisa ang bayag dito. Kanino ko nalaman na nag-iisa ang bayag dito? Kay President Duterte. Oh. Tingnan yung ginawa niya nung nagko-kodita, itang duwag na ito. Kala mo ang tapang-tapang. Noong final na pinaikutan na sila ng mga pulis, ay sumuko. Alam mo ang ginawa, kaya nagwara-wara lang dyan sa may peninsula, kinulimbat lang nila yung mga tualya, yung mga kutsara, at saka yung mga alak na mamahalin dyan sa peninsula. Pagkatapos yan, sumuko sila. Duwag yan. Kaya dito, kahit na, nako, grabe. Ito, ikaw Manny Pacquiao, sinasabi ko sa iyo, sinira mo ang kan mo. Lahat, ikaw na mismo ang nagsira, para ka rin si Bangag eh. Siya mismo ang sumira sa sarili niya, maging ikaw. Sino ba ang sumira sa sarili mo? Ikaw mismo. Kaya bang yabang mo noong kumakandidato ka na, pakulong mo si Imelda ngayon. Ha? Si Himod tumbong ka rin kay Marcos ngayon. Wala kang wala kang paninindigan. Ito yung mga taong ito yung mga taong hindi mo maintindihan ito kung mga kanto. Linta. Oh. Sa totoo lang, itong Trillanes na ito, makipaglaban ng suntukan ito sa akin. Pag hindi ko dinurog-durog ang ako nito, dinurog-durog ang bungo nito. Alam na ninyo yan mga kaibigan, mga kababayan. Yan, Trillanes na yan, ang isa sa nagpahirap dito sa bayan natin. Nang ngayon, yan na yung pinagkakaguluhan ng West Philippines na yan dahil ibininta na niya sa in-check yan. Ilang beses, 16 times nagpabalik-balik sa China yan na para makipag-deal diyan sa mga in-check na yan. Para makubkob nila. Kaya yung pabalik-balik niya yun, nagtayo yung mga in-check dyan ng artificial island. Si Trillanes may kagagawan yan. Ngayon, panay na naman ang dada dyan para sa ganun. Kakandidato naman ay napakatangan na natin. Kayo, nabubuto dyan, napakatangan nyo. Sinasabi ko sa inyo. Wala namang ginawa ito eh. Nakikita nyo yung mga hearing sa Senado. Tingnan nyo. Kung may kabuluhan yung mga hiniring-hearing niya sa Senado. Sayang lang ang pinapasweldo dyan sa animal na yan. Mayroon pa sila mga pidap na 100 million. Para lang malaman ninyo. O, itong si Kwan na naman, itong Manny Pacquiao din na ito. Kahit na bobo yan, tingnan mo, 1 million din ang pidap niyan. May sweldo pa. Ay sos, Mario Joseph. Pero anong alam niyan? Nabubuisit lang. Sa totoo lang, yung mga fans ni Manny Pacquiao, ako fans, number 1 din po akong fans niyan. Kaya lang po talaga nabubuisit ako dahil yung time na yon, kung gaano niya pinanindigan na ang sinasabi niya, pag ako ang nanalo, ipasusuka ko lahat yung mga ninakaw ng mga Marcos na yan at ipapakulong ko si Imelda. Tapos kayo makita-kita mo, nandyan pala. Himod tumbong ni Marcos. Sinong hindi magagalit niyan? Ngayon kung gusto rin niya makipagsuntukan sa akin yan, ay di sige.
Kilalang kilala niyo, galing manuntok yan. Ako, hindi niyo pa nakikilala kung paano ako manuntok. Pero lahat ng laban ko, bibigay ko lang 10 seconds lang. Lahat ng kalaban ko, sinasabi ko, 10 seconds lang, bubulagta sa akin. Ang mga hinahamon ko rito yung mga gagong tao. Ang hinahamon ko rito yung mga, yung bang mga walang sariling paninindigan. Kaya itong Trillanes na ito, sinasabi, dudurugin ko ulo nito pagka lumaban sa akin suntukan to. Nako, lalagutin ko agad ang hininga nito sa loob lang ng 10 segundo. Maniwala kayo. 175 years old ang humahamon sa inyo. Kung gusto nyong ikasa ito, ikasa nyo. Diyan tayo sa Lunita para lalong maraming makakapanood. Ako, napipika na ako sa inyo eh. Wala kayong kakwenta-kwentan, mga animal kayo. Buwisit kayo. Ayan. Nagtatanong ako dito. Ngayon, alam nyo na. Subire, lahat ng mga nakadikit dito kay Kumar na ito. Bakit? Anong meron? Kasi ka-partner in crime na rin kayo? Ka-partner in smuggling? Ka-partner in kidnapping? Ganon ba? Ipaliwanag din nyo yan. Dahil kung hindi, pag ako ang iniluklok ng mga taong bayan dito na maging senador o kongresista, damay kayong lilipulin ko lahat. Mga buwakan ng ina nyo. Maniwala kayo sa akin. Sa loob lang ng isang araw na pag-duty ko dyan, sigurado ko may tutugasin agad ako dyan. Tangina, taga-India ito na galing sibuyas na puro anghit. Dito idadayo niya yung kaanghitan niya. Dito niya ikakalat yung kaanghitan niya. Gusto naman amuyin ni Subire, ni Escudero, ni Jingo Estrada, ni Tolpo, yung kilikili nito si Omar na ito. Tingnan ko makaakbay. Nasasarapan siguro sa amoy ng kilikilan nitong Kumar na ito. O lahat ng mga nakaakbay kay Kumar, ng mga senador, lahat ng kaibigan niya, Kumar na yan, ng mga senador. Sige nga, tanggapin nyo nga yung hamon ko, magsuntukan nga tayo dyan. Aber, lahat kayo. Pag hindi ko nadurog ang ulo ninyo lahat ng mga kaibigan ni Kumar na ito, sa loob ng 10 segundo, patayin nyo ako. Pero hindi sigurado ako, ako malabo. Alam nyo kung sino lang pwedeng pumatay sa akin? Sarili ko. Alam ko kung saan yung pipindutin ko dito sa sarili ko para mamatay ako. Pero ibang tao, no way. Sabi ko nga sa inyo ilang libong Hapon ang bumaril sa akin, nakadikit lang dyan yung mga bala, yung mga slag dyan sa likod ko. Ngayon, kung gusto nyo sumukan, di sumukan nyo. Siguro naman, hindi naman siguro ako magsasalita rito. Ay, malay natin. O, di ba? O, tanggapin nyo, malay natin. Baka nagyayabang lang ako, di ba? Malay natin, kunwari ko lang yung sinasabi ko. O, hindi, tanggapin nyo itong hamon ko. Kasi pag tinanggap nyo itong hamon ko, tapos umayaw ako, sino nakakahiya? Ako. Ay, malay natin, wala naman talaga akong, malay natin, baka tinatabla naman talaga ako ng baril, di ba? Tanggapin nyo na. Kasi ang purpose ko lang naman dito, kahit pa paano makabawas man lang tayo ng kahit na pa isa-isa man lang ng mga kawatan din sa gobyerno ito, malaking bagay na rin yon, ay bilyon din yan ang ninanakaw niya na isa lang na politiko dyan, bilyon din ang nananakaw nito. Kaya ang laking impact yan dito sa mga kababayan kung mahihirap. Ay kung
May pumato sa atin na pa isa-isa isang araw o patatlo-tatlo o pasampo-sampo, di ba mas maganda? Totally, mawawala na yung mga kawatan na yan. Oh. Visit tomato. Wala na akong maisip eh. So ano pa sasabihin ko sa inyo? Visit kayo. Ayan. Kakandidato na naman siguro ito si Kwan. Manny Pacquiao at saka itong si Trillanes na ito na isa ang bayag. Itong mga tarantado talaga ito. Imagine mo sa dami ng kaso nitong kumar na ito, let's see kayo. Mga kaibigan pala ng mga senador to. Kaibigan ng Butod, kaibigan ni Marcos. Lahat ng mga kawatan ito, mga kaibigan nila. Kaya tama lang pala yung sinasabi ni Jonathan Morales na yan ang magbabribe kay Morales dahil doon sa at nakuha yan ha na audiohan or na CCTV. May audio yan. Kagaya itong CCTV ko rito. Kaya nga pag nagbablog ako rito, hindi ko inoon yung madalang kong i-on. Maliban na lang kung mayroong kaduda-duda, saka ko lang inoon to. May kwan din po ito. Malakas po ang pumikap ng audio ito. Buha ka ng ilan nyo. Imaginin mo, 2015, 2016, noong mayroong deportation order, itong si Anghit na ito. Pero sa halip na mag-grant yung deportation, nagawa pa niyang maging permanent residence dito sa Pilipinas. Iyon ang sinasabi ko mga kababayan ko. Sige, sikapin ninyo na maipanalo natin ang either congressman or senador. Makikita nyo na. Araw-araw may ililibing. Maniwala kayo sa akin. At hindi ko papayagan itong mga anghit dito sa bansa natin na magkakalat ng kanilang mga anghit. Hindi ko papayagan yan. Maliwanag ito, kaya pinapayagan ito ng gobyernong ito, lalo ng mga kaibigan nila na yan, ng mga senador na yan, pira. Itong mga buwakan na ito. Kaya yung mga pira nila, maniwala kayo sa akin. Ang makikinabang dyan, yung mga asawa lang nila, yung mga boyfriend ng asawa nila. Kasi, itong mga ito, sigurado ito, pag nakaamoy ng Victoria's Secret yan, mamamatay yan. Itong mga asawa nila, magbo-boyfriend yan. So, ibig sabihin, ang makikinabang dyan sa pinagnakawan nila, yung magiging boyfriend o magiging lalaki ng mga asawa nila. Kaya, nasa simenteryo na kayo, pinagtatawanan kayo ng mga lalaki nitong mga asawa ninyo. Mga ulol kayo. You deserve it. Yan ang hindi nyo alam. Kasi nandito na si Birana. Pag nagkaroon lang ng pagkakataon si Birana, na magkaroon lang na mapaamoy kayo ng Victoria's Secret, sinasabi ko sa inyo, goodbye Philippines. Anyway, hindi po talaga ako, dati-dati po kasi yung pagka nire-review ko po yung tuwing araw-araw yung channel ko, minsan yung mga subscribe, bago nag-subscribe, mga 1, 2, 3, ganyan lang. Pero ngayon po talaga, 2 araw na po na sunod-sunod na tig 200,000. Yung kahapon lang, kulang lang po ng kaunti, maging 200. Hindi pala 200,000. 200 na dating 1, 2, 3 lang. Ngayon po ay may 200,000 ay yun, 200 tapos kulang 200 yung ngayon. So hindi ko po alam bukas kung mga ilan po ang may subscribe. Pero sige po. At sabi ko nga po sa inyo, mayroon lang po akong inaantay na
Anyway, ang hikon eh. Basta po, ang sinasabi ko rito, ang nag-subscribe sa channel ko, yan ang susurtihin. At yan po ay sa lalong madaling panahon na po darating sa inyong swerte. At pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at iligtas kayo sa lahat ng mga sakuna, sa lahat ng mga politikong mga kawatan, iiwas kayo para sa ganun hindi kayo mahawa ng mga kanser ng mga buwakan ng inang mga politikong ito. Maraming salamat po at I love you all.